am Redeemer and Master Ministries. I am Redeemer and Master Ministries. Nasa last series na po or topic ng ating series this December. Sabi po, yung una, pinag-aaralan natin yung wise men, shepherd, Herod, si Mary. And this morning, sinong huhula? Nandiyan na yan sa screen. Si Joseph. Ayan. Si Joseph. Itatalakayin natin ang patungkol kay Joseph kung ano nga ba yung pinapaalala ni Joseph sa atin or ano yung aral na makukuha natin patungkol sa kwento na nandoon si Joseph. At hindi lamang ito last topic ng ating series this month, kundi last sermon din nitong taon. Grabe, napaisip ako nitong week, oo nga, last Sunday na ng taon. Nasakto pa na 31, last day ng taon. Bukas ay 2024 na. Sino sa atin yung medyo feeling old na? Ayan, paki-comfort naman ng katabi. Hindi pa yan. Ayan, and moving forward, ay talagang palagi nating tignan ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon itong darating na 2024. At sabi ko nga kanina, pag-aaralan natin ang patungkol kay Joseph. At tayo po yung magbabasa mula sa Matthew 1:18-25. Alam ko po, nabasa na natin to from our previous na Bible reading, pero hayaan po natin na ating basahin ang mga talata na ito ngayong umaga. Medyo nag-feedback ako, siguro medyo konting bawas sa speaker B or A, kung saan man. Yan. Pwede po bang tayo tumayo para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon? Yan. Dalawang slide po ito. Unang slide ay babasahin po ng side po na ito, and second slide, ito pong side na ito. 1, 2, 3, go. Consider these things, behold. Next slide, pakibasa po. Jesus. Behold. With us. And he called his name Jesus. Tayo po yumuko at manalangin sandali. Aming Ama, salamat po sa umagang ito sapagkat napaka-espesyal po ng araw na ito. Hindi lamang po dahil magno-New Year na, kundi ito po ay araw upang alalahanin po namin kung ano po ang aming mga nagawa para po sa inyo itong buong taon. At kung gaano rin po kayo naging tapat at mabuti at puno ng kahabagan sa amin nitong buong taon, aming Ama. Salamat po at nawa po sa aming pag-aaral ng salita, kayo po ang patuloy po na manguna po sa amin. Gamitin niyo po ako bilang inyo pong mouthpiece. Holy Spirit, i-edify niyo po kami at nawa po mag-glorify po namin kayo. Ito po aming dalayan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Makaupo na po tayo. Ayan, medyo nag-feedback yung aking mic. Siguro pwedeng palitan na lang po ng ibang mic. Sound. Ayan, mas okay. Thank you po. Yan. Sa ating pagbasa ng mga talata na ito, napansin ko na talagang ito ay palaging nang binabasa, palagi nang natatopic, pagka December, pagka darating na ang Kapaskuhan, pagka pag-uusapan si Joseph. Pero sobrang dalang lang naman po na pag-usapan si Joseph. Pero mga kapatid, ano nga ba ang nire-remind sa atin ng character na ito? What does this character reminds us?
Itong si Joseph. Ano nga ba yung nire-remind sa atin sa pamamagitan ng mga nangyari sa kanyang buhay, kung ano yung pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. And of course, alam natin na hindi naman perfect si Joseph. Alam natin na hindi naman siya talaga perfectong tao na dapat tularan. Pero in this particular situation, ay pinakita niya ang isang karakter, ang isang aksyon na dapat tularan talaga ng bawat Kristiyano sapagkat dito ay nalugod ang ating Panginoon. So ano ba ito? Mostly, ang inaalala yung pagiging mabait niya, yung ayaw niyang mabato si Mary kasi alam niya na dahil doon sa tingin niya, dahil doon sa ginawa ni Mary, maaari siyang batuhin, maaari siyang patayin ng mga kapitbahay, mga kamag-anak niya. Pero dahil sa kabaitan niya, ay gusto niya nilang hiwalayan si Mary. At para mas mabigyan pa yun ng emphasis, mamaya aaralin po natin yan. And this morning, mas bibigyan din natin ng diin o ng paglilinaw para hiramin ang words ni Pastor Rodel, ang isang ginawang aksyon ni Joseph na talagang nais ng Diyos na makita rin sa atin. Naniniwala ako na nais itong makita ng Diyos sa atin. Ano ito mga kapatid? His obedience to God. Ang kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Nakita natin doon na si Joseph nung inutusan ng Diyos sa pamamagitan ng isang anghel, siya ay agad-agad na sumunod. Ngunit hindi lamang normal or common na obedience ang nais nating itopic ngayong umaga. Hindi lamang yung sumunod ka sa Diyos, gawin mo to, gawin mo yan. Ngunit isang klase ng obedience, isang klase ng aksyon na hindi natatapos, hindi mapapagod, hindi mapapanaw, hindi matitigil na pagsunod. Yan ay ang unwavering obedience. This year po, nung conference or nung anniversary ng IRM, kabuuan ng IRM, 31st anniversary, ang naging topic po natin ay unwavering strength. At maraming church ang nag-adapt nito, kapera ang BCF. Hindi ko alam kung nag-adapt ba tayo noon or nakalimutan ko. Unwavering strength. At sa ibang mga churches, dinagdagan pa nila ito ng unwavering commitment, unwavering worship, unwavering commitment, nasabi ko na ba yung commitment? Unwavering worship, etc., etc. Kasi na-invite din ako sa punta noon, ang pinatopic sa akin ay unwavering worship. And napaisip ako, yung obedience nga pala ay dapat din maging unwavering sa isang Kristiyano. Ano bang ibig sabihin ng unwavering? Walang direct na definition to pero merong direct na definition yung waver. Yung waver ay natatapos, nanghihina, at pag binaliktad mo naman yon, unwavering. Ibig sabihin, hindi natatapos, hindi nanghihina, hindi tumitigil. At yun ang nais ng pagsunod na dapat makita sa atin. Yun ang nais ng Diyos na pagsunod na makita sa atin. Unwavering obedience. Pakisabi nga po natin yan, 1, 2, 3, go. Unwavering obedience. Hindi natatapos, hindi nanghihinang pagsunod sa ating Panginoon. Ano man ang sitwasyon, ano mang klaseng utos yan ng Diyos, ating susundin. Ating susundin. Sapagkat mga kapatid, obeying God is not one of our options. It is our only option. Pakibasa nga po, 1, 2, 3, go. Obeying God. It is our only option. Sabihin mo sa katabi mo, yan lang ang option mo. O hindi pwede mag-disobey. Talagang obey God lang. Obeying God is not one of our option. It is our only option. Only option. Yan lang mga kapatid. Ano mang utos ng Diyos. Ano mang nakikita natin sa Biblia na sinasabi ng Diyos na gawin natin, ang tanging option lang natin ay sundin ang ating Panginoon. At para bigyan tayo ng konting paliwanag sa naging background ni Joseph kung bakit nga ba nakakitaan siya ng lubos na pagsunod sa ating Panginoon, ating tignan kung gaano nga ba naging mahirap kay Joseph na sundin ang ating Panginoon. How hard is it for Joseph to obey God? Sa kanyang naging sitwasyon, sa pangyayari, gaano nga ba kahirap yung pagsunod ni Joseph sa ating Panginoon? O bakit parang sa tingin natin ay mahirap sundin ang ating Panginoon o ang Panginoon sa sitwasyon na yon? Ating basahin ang Matthew 1, verse 18 to 19. Sabi dito, nabasa natin yan kanina, when his mother Mary has been betrothed to Joseph. Ayan, bigyan natin ng pansin tong betrothed to Joseph. Ano nga ba isabihin ng betrothed? Sa atin,
Ang betrothed ay yung parang engage, medyo mas mababaw na version na lang yung engage. Kasi sa engagement parang, will you marry me? Ganyan-ganyan na lang. Naalala ko nung nag-propose ako kay Ate Kaina, wala na mga pinirmahang mga kontrata nun no? Wala namang sinabi na pag naghiwalay kayo, papatay ng isa sa inyo. Wala namang ganon. Pero pagdating nung New Testament times, maging nung Old Testament times, ay yung betrothed ay talagang legal ang pagiging engaged nila. Sa family nila, sa community nila, sa kanila isa't isa. Legal ito. At talaga ang magiging cause lang ng divorce or pagtanggal nung kontrata na yon or ng commitment na yon ay yung talagang mabibigat din na kasalanan. Adultery, so kinds like that. Sabi nga dito sa definition ni Matthew, betrothed. Matthew says that Mary was pledged to be married, but he also calls Joseph her husband. Medyo nagbibinata ako sa New Year. So the fact that a divorce was required to break the betrothal shows that their premarital contract was legally binding. Legal ito. Talagang ito ay mabigat. Kaya kung babalikan natin, itong si Joseph, naabutan niya si Mary, 4 months ng buntes, siya yung dapat niyang papakasalan, hindi pa naman sila talaga nagsasama, hindi sila nagsasama. Found out niya na buntis si Mary. Anong feeling nun para sa isang lalaki, di ba? Lubos na confusion, sobrang sakit siguro nun, yung malaman mo nga lang na may kausap na sweet yung partner mo, di ba? Sobrang magsiselos ka na. What more kaya ma-found out mo yung naka-engage sa'yo, yung babae na ine-expect mo na makakasama mo habang buhay, hindi pa naman kayo nagkakasama, buntis na. Sobrang confused siguro si Joseph nito, sobrang sakit nung nararamdaman niya, sobrang bigat nung kalooban niya. Kaya nga, sa pag-iisip-isip niya, sa pagpaplano niya, gusto niya nang hiwalayan si Mary. Pero dahil sa sobrang bait niya, ayaw niya na mabato. Kasi ganun po ang culture noon. Pagka na-found out na yung isang babae ay nag-adulter or nagloko, pwede siyang patayin, pwede siyang batuhin. Ngunit dahil sa bait din ni Joseph, ay secretly na lang niya gagawin yung divorce. Pero ang lubos na makikita natin dito mga kapatid ay hindi lamang yung kabaitan ni Joseph, kundi yung pagsunod niya sa ating Panginoon. Sabi dito sa Matthew 1:20-21, ito yung ginawa niya. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. Sabi, do not fear to take Mary as your wife. Huwag kang matakot na matuloy na siya yung pakasalan, na siya ay yung maging asawa. Kaya ito yung naging direktiba rin ng Diyos sa pamamagitan ng anghel kay Joseph na ituloy mo na yung pagsasama niyo ni Mary. Huwag mong ituloy yung divorce na yan, kundi ituloy mo yung kontrata, yung napagkasunduan ninyo ng inyong family na kayo ay magsama, kayo ay ipakasal. Sabi nga dito, while he thought of these things and knew not what to do to determine, God graciously directed him what to do and made him easy. Sabi to ni Matthew Henry. Nung panahon na siya ay nag-iisip, ang gulo ng isip niya, kasi sobrang grabe yung nangyari. Kung ako man ang nasa posisyon niya, lubos na lungkot, lubos na sakit yung mararamdaman ko. Pero nung panahon na siya ay nag-iisip, malamang ang naiisip niya ay hindi magaganda. Nung iniisip niya ito, ang Panginoon ay naging gracious sa kanya. Dinekta ang kanyang dapat gawin at ginawa na easy. Hindi ito yung easy na madali, kundi peaceful yung kanyang magiging decision making. At yun ay ituloy ang pag-aasawa or ituloy ang kanyang kasal with Mary. At kung babalikan natin, ano ba ang nakuha ni Joseph sa pagtuloy nung pagpapakasal kay Mary? Isipin natin, ano ba yan, si Joseph, pinakasalan nito si Mary, hindi niya talaga anak yan, inutusan lang talaga ng Panginoon. Ano ang kanyang nakuha? Ano ang kanyang nagawa? Ano ang kanyang na-achieve sa pagsunod sa ating Panginoon? What did Joseph get by obeying God? He got to glorify the King of Kings and the Lord of Lords, our God. Kahit gaano siya ka-confused,
kahit gaano natin tignan na parang di talaga lubos na matatanggap ni Joseph, iyon, ang kanyang nakuha ay nag-glorify ang ating Panginoon sapagkat ang utos ang direktiba ay mula sa ating Panginoon. Sabi dito sa Matthew 1:22-23, "And this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet." To fulfill what the Lord had spoken. Ito ang kalooban ng ating Panginoon. Ito yung propesiya galing sa ating Panginoon na mangyayari at ito ay napangyayari dahil sa pagsunod ni Joseph. Ginamit siya ng ating Panginoon para mapangyari ang kalooban niya. Sabi nga dyan, God uses ordinary people to carry out His extraordinary plan. Mga kapatid, pangyayarihin talaga ng Diyos ang kanyang plano regardless kung sino ang kanyang gagamitin. Si Joseph, wala naman niyang lineage sa pagiging priest, sa pagiging mataas na may position sa temple. Sabi nga siya ay karpentero, sabi sa studies, pero ginamit siya ng Diyos para i-carry out ang extraordinary plan ng ating Panginoon. Sabi nga dun sa huli, pagising ni Joseph, kinuha niya ang kanyang mapapangasawa at nung pagkapanganak ng Panginoong Hesus, siya mismo ang nagbanggit ng pangalan. And he named his son Jesus. Their son Jesus. So alam naman natin na si Joseph ay hindi talaga ama ng ating Panginoong Hesus. Ngunit ginamit ng ating Diyos para magpangalan, para mag-alaga, para maggabay ng mga batang age si Jesus Christ. Para tuwangan si Mary para palakihin si Jesus Christ nung siya ay bata pa. Sabi nga dito, balikan ulit natin dito, when Joseph woke from his sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. Diba? Grabe. I-imaginein natin, tayo yung magpapangalan do sa pinanganak na Savior. Grabing privilege, grabing katuwaan na tayo yung magbabanggit ay Jesus ang ipapangalan dyan. Diba? Grabe ang naging privilege ni Joseph dahil yan sa pagsunod niya sa ating Panginoon. At this moment, nung kanyang pagsunod, talagang hindi niya naging choice, hindi niya naging option ang pag-disobey. Talagang pinamuhay niya yung obeying God is not one of our option, but it is our only option. Yun lang ang kanyang naging option, regardless kung gaano kagulo ang kang isip niya, kung gaano kahirap yung pinapagawa ng Diyos sa kanya, naging option lang niya ay sumunod sa ating Panginoon. And sa ating mga buhay, mga kapatid, marahil may mga pinapagawa ang ating Panginoon sa atin na hirap tayong sundin. Magsimba ka linggo-linggo, hirap na hirap tayong sundin. Magbasa ka ng Bible, hirap na hirap kang sundin. Manalangin ka, hirap na hirap pa tayong sundin. Balikan natin kung gaano kahirap yung pinapagawa ng ating Panginoon kay Joseph ng mga panahon na ito. And to dig in pa, mga kapatid, sa mga factors na nagdudulot sa atin ng pag-disobey sa ating Panginoon, ating tignan ang two factors that make obeying God difficult. Dalawang factor na parang ito yung nagiging dahilan para maging mahirap sa atin personally na sumunod sa ating Panginoon. So number one, when it's hard to comprehend. Sa panahon na parang ang hirap i-grasp, ang hirap intindihin kung bakit yun pinapagawa ng Diyos sa iyo, feeling mo ang hirap ng sundin ng ating Panginoon. Sabi nga dito, balikan natin yung verse. Sabi, but as he considered these things, behold an angel, and ito yung utos, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife. For sure, nung panahon nito, si Joseph ay gulong-gulo. Bakit nangyari ito? Ano ba talaga ang sitwasyon? Bakit may angel na pumasok sa aking panaginip at sinasabi sa akin to? Gulong-gulo siguro ang isip ni Joseph nito at hindi niya maintindihan kung ano yung kanyang gagawin. At di rin niya maintindihan, syempre, totally, na yung sinapupunan ng kanyang ipapangasawa ay mula sa banal na spirito.
Hindi niya yan lubos na maiisip. Tayo rin mga kapatid, hindi natin lubos na maintindihan kung bakit nangyari ang bagay na iyon, kung paano naging miraculously ay nag-conceive si Mary ng child mula sa Holy Spirit. Kahit hindi lubos maisip ni Joseph, or hindi niya lubos na maintindihan ito, siya pa rin ay sumunod sa ating Panginoon. And maraming pagkakataon sa atin mga kapatid, may mga utos ang Diyos sa atin, may mga pinapagawa ang Diyos sa atin na parang ang hirap intindihan kung bakit ito pinapagawa ng Diyos. Parang ang hirap intindihan, Lord, bakit mo ba pinapagawa sa akin to? Bakit ba ang dami mong ministering pinapagawa sa akin? Hindi ko maintindihan. Hindi ko rin maintindihan kung paano ko ilalagay sa schedule ko yung mga bagay na ito. Lord, bakit parang palagi mo akong gustong magsimba? Lord, bakit gusto mo lagi akong magbasa ng Bible? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. And minsan, mga kapatid, yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo sumusunod sa Diyos. Ang nakakalungkot, may mga bagay na nalubos naman natin naiintindihan kung bakit pinapagawa ng Diyos. Alam na alam natin kung para kanino to, kung para saan to, ngunit hindi pa rin tayo sumusunod. Hindi pa rin tayo sumusunod sa ating Panginoon. Kung babalikan natin yung nangyari kay Joseph, talagang ang hirap i-comprehend. Ang hirap ilagay sa isip, ang hirap intindihin. Ngunit siya pa rin ay sumunod. Siya pa rin ay sumunod. Para hindi niya maintindihan kung anong patutunguhan, hindi niya maintindihan kung anong mangyayari sa kanya after niyang sumunod, pero siya pa rin ay sumunod. Sabi nga dito ng isang pastor, sabi, you will never go wrong obeying God. Sabi ni Charles Stanley, you will never go wrong obeying God. Kahit gaano kahirap intindihin, kahit gaano kahirap i-grasp yung mga nais ipagawa sa atin ng ating Panginoon, obey. Obey lang mga kapatid, because you will never go wrong obeying God. Ang ating Panginoon ay tapat. Hindi ka niya pababayaan. Siya ay sovereign. Kaya talagang hindi ka magkakamali sa pagsunod sa ating Panginoon. And again, mga kapatid, obeying God is not one of our option. It is our only option. Gaano man kahirap intindihin, it is our only option. Pangalawa, mga kapatid, when it seems cumbersome, when it seems troublesome, kung parang sa tingin natin ay parang ang hirap gawin, sa tingin natin ay parang hassle naman yan, ang dami kong energy uubusin, ang dami kong mga resources na uubusin dyan, parang ang hassle, parang lugi naman ako dyan sa pagsunod na yan. When it seems cumbersome, nahihirapan tayong sumunod sa ating Panginoon. Sabi dito sa verses na ito, now, when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, rise, take the child and his mother and flee to Egypt and remain there until I tell you, for Herod is about to search for the child to destroy him. And he rose and took the child and his mother by night and departed to Egypt and remained there until the death of Herod. Lord, hindi kaya naisip ni Joseph, Lord, inutusan mo na nga ako na ituloy na pakasalan tong babae na ito, na merong anak na hindi ko naman anak. Ngayon uutusan mo ako, Panginoon, na maglakbay papunta sa Egypt para lang takasan si Herod. Gaano kaya kalayo yung Egypt mula dun sa pinagsilangan ng ating Panginoong Hesus? Tignan natin tong map na to. Ayan, parang hindi nyo gano'ng makita. So, nandito yan, Jerusalem, Bethlehem, at dito sila nagpunta sa may Egypt. Kung titignan natin yan sa kilometers, it's around, or roughly around 400 kilometer. So, wala pang mga sasakyan noon, wala pang mga aeroplano, helicopter, and wala naman teleport. Talagang land travel to. Ito ay nag-travel sila kasama si Mary at yung baby Jesus. Paranaque to Bicol. Parang kailan ba umuwi si Pastor Rodel nung Bicol? Kailan ba, Kim? Parang nung Thursday? Sila ay nag-travel ng 12 hours na nakamotor sila. 400, yung Paranaque to Bicol, parang 400 kilometer din yan, roughly around. So, isipin natin, 12 hours nagmotor. What more pag naglakad? What more kung maglakad?
Para katumbas din yan ng Parañaque to Baguio, ganun din kalayo. Napaka-hassle para kay Joseph. Napakahirap para kay Joseph na maglalakad imbis na ako ay payapa dito sa aking hometown. Sasama ako doon kay Mary at kay baby Jesus na yan para idalin sila sa Egypt. And after nun, inutusan pa ulit sila na bumalik naman. 800 mahigit na kilometer na yon. Ganon ka-hassle kay Joseph yung utos ng ating Panginoon. Ganon ka-hassle. Ngunit pinili pa rin niyang sumunod. Pinili pa rin niyang sumunod. Minsan sa atin, kahit hindi naman hassle, tamad na tamad tayong sundin ng ating Panginoon eh. Magta-travel tayo ng 1 kilometer or 1 hour na papunta sa church, parang hirap na hirap pa tayo. Kaya naman magbubukas lang tayo ng Bible para magbasa ng kanyang salita. Magbubukas lang tayo ng cellphone, bubuksan ng Bible app. Hassle na hassle pa tayo. What more yung naranasan ni Joseph? Ngunit sa kabila nun, mga kapatid, sumunod pa rin siya. May tanong ako sa inyo mga kapatid. Sabi dito, is there any situation in your life where it is hard for you to obey God? Meron bang sitwasyon sa buhay mo, dumating sa buhay mo, na parang hirap na hirap kang sundin ng ating Panginoon? Hirap na hirap kang sundin ng ating Panginoon. Mag-isip tayo, mga 1 minute, bibigyan ko kayo. Ano kaya yung sitwasyon or ano yung mga pangyayari sa buhay ko na parang hirap na hirap ang sundin ng ating Panginoon? Hirap na hirap magbasa ng Bible, hirap na hirap mag-pray, ganun ba? O kaya, pwede naman meron kang dalawang bagay na pinagpipilian na talagang alam mo yung isa ay gustong-gusto mo, pero yung isa yung kalooban ng Panginoon, di ba? Parang ang hirap. Ang hirap sumunod pagka dumating ang mga ganong sitwasyon. Meron tayo kanyang-kanyang mga sitwasyon, mga kapatid, na parang hirap sundin ng ating Panginoon. Pero nawa yung mga simpleng bagay, huwag kalimutan ng pagtitipon-tipon, magbasa ng kanyang salita, manalangin, yung mga ganyang simpleng bagay, nawa hindi na tayo mahirapan. Sabi nga ni Pastor palagi, dapat hindi na yan chinecheck eh. Dapat basic na yan sa mga Kristiyano. Basic na yan sa mga Kristiyano, hindi na yan dapat nire-remind. Dapat automatic na yan sa isang Kristiyano. Yung mga basics, huwag kalimutan ng pagtitipon-tipon, magbasa ng Biblia, manalangin. Ang nakakalungkot, yung mga ganong simple or mga fundamental things pa, ang hirap na hirap tayong sundin. What more, mga kapatid, pag mas humirap pa yung sitwasyon natin, kakayanin pa kaya nating sumunod sa ating Panginoon. Kakayanin pa kaya natin. Pero mga kapatid, nawa sa kahit anong sitwasyon, sa kahit anong bang mga panahon yan, gano'n man kahirap yung pinapagawa ng ating Panginoon, ang tanging option lang natin ay sundin ang Diyos. Sapagkat obeying God is not one of our options. It is our only option. Our only option. Alisin mo na mga kapatid sa yung multiple choice, yung disobedience. Kundi ilagay mo na dyan, obey, obey, obedience, obedience, obedience. Kung meron ka mang multiple choice, mini, mo, kung susundin mo ang Diyos, lahat ilagay mo doon, obedience. Para kahit ano man ang piliin mo doon, susundod ka sa ating Panginoon. Anumang sitwasyon ang dumating sa atin. Balikan natin ang buhay ni Noah. Si Noah, parang ang hirap din na isipin na siya at kasama yung kanyang pamilya, iilan lang sila, gagawa ng isang napalaking arko upang ilagay doon yung mga hayop at darating yung bangka, yun ang magliligtas sa kanila. Parang hirap i-grasp at napaka-troublesome talaga, napaka-cumbersome, napaka-hassle para kay Noah sundin yun. Magkukuha sila ng mga, mag-aayos sila ng mga kahoy, magmamartilyo sila, gagawa sila ng mga materyales, at ang pinaka-hassle pa doon mga kapatid at nakakalungkot pa, yung mga tao sa paligid niya, tinatawag siyang baliw, pinagtatawanan siya, di naniniwala sa kanya. Ganon yung kanyang hinarap. Ganon yung kanyang ginawa upang sundin lang ang ating Panginoon. Upang sundin ang ating Panginoon. Isa pang example ng grabing obedience ay yung ginawa ni Abraham nung inutusan siya ng Diyos na i-offer si Isaac. Hindi niya maintindihan, Lord, ang tagal kong inantay si Isaac. Lord, ang tagal kong pinag-pray to. Miracle baby na nga to eh. Pero after na panganak si Isaac,
After years na ipinanganak si Isaac, i-offer lang, hihingin ng Diyos sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero pinili pa rin niyang sumunod. At ano ang naging reward noon, mga kapatid? Pinigilan siya ng anghel at nag-offer at binigay yung ram para iyon ang i-offer niya sa ating Panginoon. Na yun ang nag-foreshadow sa gagawin ng ating Panginoong Yesus doon sa krus. Mga kapatid, ang hirap ng mga naging sitwasyon ng mga taong na ito, si Joseph, si Noah, si Abraham, pero pinili pa rin nilang sumunod sa ating Panginoon. Balikan natin yung dalawang bagay na nagpapahirap sa atin para sumunod sa ating Panginoon. Sabi dito, when it's hard to comprehend, pag ito ay parang hirap or lubos na maintindihan, parang hirap sumunod sa Diyos. When it seems cumbersome, parang hassle, parang ang hirap gawin, nahihirapan na tayong sumunod sa ating Panginoon. Pero mga kapatid, hindi ko na sinama dito sa points na ito yung greatest reason or greatest factor na parang hirap na hirap tayong sumunod sa ating Panginoon. May mga kahula ba nun? Greatest factor or greatest reason. Pwede yung pakita natin, it is you. It is you. Sabi mo sa tabi mo, it is you. Tayo mga kapatid, tayo mismo ang nagiging rason kung bakit na hirap tayong sumunod sa ating Panginoon. Mga walang kabuluhang dahilan, mga alibay, mga ginagawa nating priorities imbes na gawing priority ang ating Panginoon, tayong mga kapatid. Kahit hindi naman mahirap yung pinapagawa, kahit alam naman natin na para sa atin yung pinapagawa ng Diyos, tayo pa mismo yung umaayaw, tayo pa mismo yung nagdi-disobey. Tayo pa mismo yung ayaw sundin ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, nawa this morning, as the Word of God reminds us na tayo dapat ay sumunod sa Diyos. Dahil ito ay nakaka-glorify sa Kanya, dahil karapat-dapat siya na ating sundin, dahil for sure lahat naman ng inuutos sa atin ng Diyos ay para sa kabubuti natin. Sundin natin ang ating Panginoon. Sundin natin. At wag nawa na maging greatest factor sa disobedience natin sa ating Panginoon ay yung sarili natin. Tanungin natin yung sarili natin, gaano ba naging matigas ang ulo ko sa Panginoon itong taon? Gaano ba karami yung naging dahilan ko para hindi sundin ng Diyos? Araw-araw, gaano ba yung nagiging laban ko para hindi magbasa ng Biblia? Gaano ba yung nagiging rason ko para hindi manalangin? Mga kapatid, balikan natin ang ating buhay nitong buong taon. Mag-reflect tayo. Gaano naging matigas ang ulo natin sa ating Panginoon? Kasabay nun, mga kapatid, ating alalahanin na kahit tayo ay nagkulang, kahit tayo ay nagkamali, naging tapat pa rin ang ating Panginoon. Naging gracious pa rin ang ating Panginoon. Mga kapatid, yung pagsunod ni Joseph, yung pag-provide ng Diyos ng vision mula sa anghel, na alam natin na ang Diyos ang nagpadala, yan ay grace mula sa ating Panginoon na binigay kay Joseph para siya ay magkaroon ng malinaw na pag-iisip, para maging ma-determine niya ang kanyang pagsunod or kanyang mahakbangin. Mga kapatid, tayo araw-araw nakakatanggap ng biyaya ng Diyos. Tayo araw-araw nakakatanggap, meron tayong mga manual para sa ating buhay. Yan ang Bible. Mula yan sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, piliin natin na sumunod sa ating Panginoon regardless sa anong situation. Sabi dito, even we can't fully comprehend God's plan, even when it seems cumbersome, choose to obey. Pakibasa nga mga kapatid. Fully comprehend God's plan. Choose to obey. Choose to obey. Gano'n man kahirap intindihin, gano'n man kahirap gawin para sa ating paningin, piliin pa rin natin ang sumunod sa ating Panginoon. Piliin natin.
Mga kapatid, palagi naman yan na pagpili. Ang pag-obey sa ating Panginoon, hindi yan chances. Palagi ang choices. Choice mo bang sumunod o hindi? Choice mo bang i-glorify ang Panginoon o magkasala laban sa Kanya? Mga kapatid, nasa atin ang choice kung susunod tayo sa ating Panginoon o hindi. And again, even we can't fully comprehend God's plan, even when it seems cumbersome, choose to obey. Pakisabi sa inyong katabi, choose to obey. Again, choose to obey. Isang pangyayari po sa buhay ko noong year 2019, after ng year na lubos akong nalugmok sa iba't ibang kadahilanan. Year 2019, ako po ay nag-work. Alam naman po ito ni Ate Kaina kaya hindi kami mag-aaway after. Ako ay nag-work, ako ay nasa isang relationship na akala ko yun na yung makakasama ko habang buhay. Ngunit kahit ako ay parang okay naman na, nag-work naman na ako, may relationship ako, nakabukod ako sa aking family. Parang okay na ako dito. Hindi ko na ma-imagine yung buhay ko na parang babalik pa ako dun sa landas na nilalakaran ko before, which is yung magba-Bible school. Feeling ko nung panahon na yun, ito na yung landas na tatahakin ko. At parang nagsisettle na ako doon sa panahon na yun. Year 2019. Early 2019 to. At decided na rin ako na talagang ituloy yung relationship na meron ako. Yung work na meron ako, pag-igihan pa. Ang dami kong pangarap doon sa work ko na yun before. At hindi ko na lubos maisip kung paano pa ako babalik doon sa talagang original na naising ko, na alam kong yun ang nilagay ng Diyos sa puso ko. Yun ay magpastor, yun ay maglingkod sa Kanya, mamuhay ng nararapat sa Kanya. Hindi ko ma-imagine kung paano ko rin iiwanan yung past relationship ko before. Hindi ko rin ma-imagine. At kung iniisip ko na bibitawan ko yun, parang hindi ko na ma-imagine kung anong mangyayari sa buhay ko. Ngunit dahil sa habag ng Diyos, dahil sa Kanyang biyaya, mga kapatid, hindi ko lubos na maisip na merong opportunity na mag-open, na may mga taong kakausap sa akin, mag-encourage sa akin upang ma-restore, upang bumalik do sa landas na tatahakin ng landas na tatahakin ko para sa ating Panginoon. Na una, hindi ko ma-imagine na magagawa ko. Una, na hindi ko ma-imagine na gagawin ko dahil decided na nga ako, yun na yung gusto ko. Ngunit ang Lord ay nag-open ng opportunities para ako ay muling bumalik sa Kanya. Siya ay naging mahabagin sa aking buhay. Siya ay lubos niyang pinaranas ang biyaya niya sa akin. Hindi ko na ikukwento kung ano yung mga details kasi mahaba po yun, mga kapatid. Pero ang isa sa nakita ko doon, kahit na masakit yung magiging desisyon ko, kahit na mahirap yung magiging desisyon ko that time, meron akong peace of mind. Na alam ko sa puso ko na yung gagawin kong desisyon ay pagsunod ko sa Panginoon. Mga kapatid, marahil may mga ganyan tayong bagay. Ang hirap sumunod sa Panginoon. Ang hirap mamili sa mga bagay-bagay. Ito bang ambisyon ko o itong bagay na ito na hindi ako mawawala sa ating Panginoon? Ito bang makamundong bagay o itong makadiyos na bagay? Mga kapatid, every day, papapiliin tayo ng ating kaaway. I-offer sa atin yung best things in this world para ilayo tayo sa ating Panginoon. Ngunit mga kapatid, palagi nating piliin kung ano makaka-glorify sa ating Diyos. At mga kapatid, ano ang magiging greatest reward natin sa ating pagsunod sa Diyos? Si Joseph, mga kapatid, hindi naman yan binigyan ng mansyon, hindi naman yan binigyan ng lupain. After sumunod sa ating Panginoon. Pero one thing na for sure, ito ang kanyang na-achieve. Yung binasa natin, mga kapatid, he got to glorify the King of Kings and Lord of Lords, our God. Sabi nga dito ng isang pastor, radical obedience to Christ is not easy, is not comfort, it's not health, not wealth, and not prosperity in this world. Radical obedience to Christ risks losing all these things, which is yung health, wealth, prosperity, but in the end, such risk finds its reward in Christ, and He is more than enough for Christ. Who is our greatest reward?
It is Christ. When we glorify God, that is our greatest reward. That is our greatest reward. Regardless kung anong kaganda yung parang pipiliin natin dito sa mundo, kung hindi naman nakaka-glorify yan sa Panginoon, at pipiliin natin yung nais niya sa ating buhay, yun ang our greatest reward, mga kapatid, because that glorifies God. Our greatest reward, our only greatest reward is Christ. Is Christ. Yung mapapurihan ang nagligtas sa atin, yung masamba at mabigyan ng glory ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, na tayo hindi naman karapat-dapat, ngunit binigyan niya muli ng pagkakataon upang lumapit sa Ama. Yun ang ating greatest reward. Sabi nga sa Westminster Shorter Catechism, what is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Mga kapatid, lahat ng bagay dito sa mundo, lilipas yan. Ngunit lahat ng bagay, lahat ng pagsunod natin sa ating Panginoon ay forever alalahanin ng ating Diyos. Mga kapatid, minsan mahirap talaga sumunod, lalo na pagka parehas mabigat yung ating pamimilian. Ngunit mga kapatid, ating alalahanin palagi that God is perfect. That God is sovereign. God is just. God is love. God is faithful, and Christ Himself obeyed the Father. Kaya wala tayong karapatan na sumuway sa ating Diyos. Wala tayong magiging dahilan na, Lord, baka pag sumunod kasi ako sa iyo, masira buhay ko. Mga kapatid, God is just, God is faithful. Panginoon, hindi ko alam mangyayari sa buhay ko. Mga kapatid, God is sovereign. God is perfect. Lahat ng bagay na mangyayari sa iyo, nakaplano na yan. Ang dapat lang natin talagang gawin ay sumunod sa kanyang kalooban. And again, mga kapatid, para tayo ay magkaroon ng isang unwavering obedience, palagi nating tatandaan that obeying God is not one of our options. It is our only option. It is our only option. May pinapagawa ang Diyos sa iyo ngayon, sumunod ka. May pinapagawa ang Diyos sa iyo ng ministry, sumunod ka. Mga kapatid, gagamitin ng Diyos yung mga leaders sa church, yung mga pwedeng family members natin, pwedeng yung mga life group leaders natin, life facilitators natin, para i-convict tayo sa mga bagay na dapat nating gawin. At mga kapatid, for sure, kung para sa Diyos yan, dapat talaga nating sundin. Ine-encourage tayo na maglingkod sa Diyos. Para sa Diyos yon, ngunit ayaw nating sumunod. Mga kapatid, alisin na natin yung ibang option. Lagay talaga natin sa ating puso na itong tanging option na gagawin ko, yun ay sumunod sa ating Panginoon. This 2023, mga kapatid, lumipas na ang 2023, darating na ang 2024. Sabi ko, balikan natin itong 2023. Ilang beses ako sumuway sa Diyos. Ilang beses akong gumawa ng mga bagay na alam ko hindi makaka-glorify sa Kanya. Ilang beses ako na alam ko ito yung inuutos sa akin ng Diyos, ngunit hindi ako sumunod. Balikan natin. So kung everyday, 365, everyday nagkakaroon tayo ng disobedience. Mga kapatid, this 2024, sikapin natin mga kapatid at ipanalangin talaga natin sa Diyos. Maging accountable tayo sa ating family, sa ating mga life group, na nais talaga natin na sumunod sa Diyos, anuman ang nais niya ipagawa sa atin. Magkaroon tayo ng panalangin na pagnanais na, Lord, this 2024, kung last year hindi ako naging masunurin sa iyo, this year, Lord, tulungan mo ako sa iyong habag, sa inyong biyaya, na talaga pong ako ay lubos na sumunod sa inyong naisin, sa inyong mga ipag-uutos sa akin. Ano man yan, gaano man kahirap yan, hindi ko man lubos na maintindihan yan, Panginoon, susunod ako. Panginoon, susunod ako. Mga kapatid, yan ang kaparaanan upang tayo ay magkaroon ng unwavering obedience. And this time, mga kapatid, pwede po bang tayo po ay tumayo at tayo po ay lapitan natin yung mga life group members natin. Kung wala po dito yung life group members, yung mga family members natin. And magkaroon tayo ng short prayer time na talagang encourage natin ang isa't isa, ipanalangin natin ang bawat isa-isa na, Lord, this year, this 2024,
kami po bilang life group, kami po bilang family ay susunod sa inyo. Kami po ay susunod sa inyo. Pwede po ba, kahit tayo po tumayo, yung mga life group ko po, pwede magsama-sama na lang din. Yan. Tayo po ay magsama-sama, tayo po ay manalangin, habang tayo po ay sinasabayan ng worship song. Ano? Magpa-play na lang po. Tayo po ay magsama-sama. Panalangin po natin ng bawat isa. At ipangako po ninyo sa isa't isa na magiging accountable po tayo, na okay sa atin na i-check ang bawat isa para ma-check kung tayo ba'y sumusunod sa ating Panginoon. Sige mga kapatid. Gabro, tara. Ay, kayo na lang, Ate Olive. Tara, join tayo. Ate, kayo na, pakilig sila. Sige mga kapatid, panalangin po natin ng isa't isa. Yung mga wala po kasama, pwede yung katabi po ninyo. Pwede po yung katabi ka-life group po ninyo, family member po ninyo. Kung may nakikita po kayong wala pa pong ka-group, ay pwede po ninyong lapitan para po may panalangin. Sige, panalangin natin yung isa't isa na this 2024, tulungan tayo ng Diyos na talagang sumunod sa kanyang kalooban. This year, hindi natin alam yung mga nangyayari. Pero alam natin na sobrang ng Panginoon, pwedeng may mga changes sa plans, pero piliin natin sumunod pa rin sa atin. Panalangin tayo sa isa't isa. Sige, pray tayo. Mga kapatid, choose to obey. Piliin natin palagi ang sumunod sa Diyos. Regardless kung gaano kahirap. Regardless kung gaano kahirap intindihin. Choose to obey. Choose to obey. Choose to obey. At yung mga nakasama po natin sa prayer, family, mga katabi po natin, mga ka-life group po natin, maging accountable po tayo sa isa na pwedeng magkamustahan, kamusta ang pagsunod mo sa Panginoon lately. And this 2024, mga kapatid, ang goal ng BCF family, ang goal ng bawat isa sa atin ay mapamuhay ang unwavering obedience. Sige po, after po natin manalangin, tayo po'y bumalik sa ating mga upuan.
Mga kapatid, this 2024, kami po mga pastor, hindi po namin kayo ma-assure na walang problemang darating. Hindi po namin kayo ma-assure na walang mga choices, mga situations na mahihirapan kayong sundin ng ating Panginoon. Ngunit mga kapatid, once na dumating sa atin yung mga pagkakataon na yun, piliin natin i-glorify, i-obey ang ating Panginoon. Piliin po natin. Piliin po natin. And for the last time, sabi mo sa katabi mo, piliin mong sumunod sa Diyos. Go. With conviction, piliin mong sumunod sa Diyos. Piliin mong sumunod sa Diyos. Yan. Tayo po yumuko sandali at manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na nagre-remind po sa amin kung gaano po kahalaga ang pagsunod po sa inyo, aming Ama. At kung gaano po ninyo kanais na kami po ay sumunod sa inyong kalooban. Nawa po, Panginoon, kami po mismo ay patuloy na piliin ang pagsunod po sa inyo. Panginoon, alam po namin na mahirap, minsan, madalas ang hirap sundin, Panginoon, ngunit nawa po piliin po namin ang pagsunod. Minsan, Panginoon, ang hirap intindihin. Nawa po, paliin pa rin po namin sumunod po sa inyo. At maging comfort po namin, Panginoon, na kayo po ang aming sovereign God, ang aming faithful God. Na ang nais niyo rin po, Panginoon, sa amin ay yung ikabubuti po namin, aming Ama. Nawa po, Panginoon, palagi rin po namin isipin na ang pag-obey po namin sa inyo ay way po namin to glorify you. At palagi po namin tignan ang aming greatest reward every time na kami po ay susunod. Yun po ay ang aming Panginoong Jesucristo. Nawa po, Panginoon, this year, and as we end this 2023, Panginoon, humihingi po kami ng tawad kung maraming beses, Panginoon, na hindi po namin kayo nag-glorify. Maraming pagkakataon, Panginoon, na hindi po namin kayo nasusunod. Sa simpleng bagay man, sa malaking bagay man, patawarin niyo po kami, Panginoon. At nawa po this year, Panginoon, alam po namin na hindi po kami perpekto. Ngunit nawa, Panginoon, sa tulong at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa amin, Panginoon, tulungan niyo po kami na everyday, mas piliin na po namin this 2024 at sa mga susunod pang taon sa aming mga buhay na sumunod po sa inyo, Panginoon, regardless kung ano man po ang inyong pinapagawa. And also, Panginoon, help us na magkaroon po ng discernment sa mga bagay, Panginoon, kung ito pa talaga ang inyong pinapagawa o hindi. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na alamin palagi at mag-dwell palagi, Panginoon, sa inyong salita at kung ano pong nakaka-glorify sa inyo, Panginoon. Muli, Father God, we commit again our lives to you this 2024, Panginoon, na kami po bilang pamilya dito ay magiging accountable sa isa't isa, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay patuloy na maging encourage sa isa't isa, na kami po ay dapat sumunod sa inyo, na piliin namin na sumunod sa inyo, piliin namin na mag-glorify po kayo everyday, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga buhay. And salamat po, Panginoon, sa inyong habag. Salamat po sa inyong katapatan. Salamat po dahil kayo po ang aming sovereign God. Kayo po ang aming perfect God. Kayo po ang faithful God, Panginoon, na mapagkakatiwalaan po namin ang aming mga buhay. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po dahil alam po namin na may enjoy po namin ang mag-glorify kayo at ang fellowship namin po with you, Father God. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. I am Redeemer and Master Ministries. I am Redeemer and Master Ministries.